Noong bata pa ako, kinuwento sa akin ni Mama ang isang bagay na hindi ko raw dapat malaman. Pero nalaman ko rin. Tuwing hapon daw, naglalaro ako sa likod ng malaking puno ng mangga sa bakuran namin, kung saan ako palaging nakaupo, may kausap at minsan ay tumatawa pa. Akala ni Mama ay may kalaro akong kapitbahay. Hanggang sa isang araw ay sinilip niya ako at nakitang mag-isa lang pala ako. Nakaharap ako sa puno habang pinapagalaw ang isang maliit na laruang kotse sa lupa. Bago ko itinulak papunta sa likod ng puno, sabay sabi ng, "Tapos na, ikaw naman." Tahimik ang paligid pero dahan-dahang gumalaw ang kotse pabalik sa akin. Kaya natigilan si Mama at nagtanong kung kanino ko iyon ibinigay. Napangiti raw ako at itinuro ang likod ng puno habang sinasabing, "Para iyon sa ate ko." Nang lumapit si Mama, ay wala siyang nakitang bata. Pero may napansin siyang maliit na bakas ng paa sa lupa na pabaliktad, na tila may nakatayo roon na nakatalikod sa akin. Simula noon ay hindi na ako pinapalabas mag-isa. Pero kahit sa loob ng bahay ay kinakausap pa rin daw ang ate ko. Minsan, habang kumakain kami ay bigla akong nag-abot ng kutsara sa bakanting upuan sa tabi ko para raw kay ate. Nang tanungin ni Papa kung pumupunta pa ba siya at kung ano ang ginagawa niya, dahan-dahan akong umiti at sinabing pinapanood niya kami. Biglang lumamig ang pakiramdam ni na Mama at nang tanungin niya kung nasaan siya. Tumingin ako sa likod ni Mama at sinabing nandoon siya. Nasinundan ng tunog ng sahig na kahoy na tila may tumatapak kahit wala namang tao. Lumipas ang ilang linggo at mas naging kakaiba ako dahil hindi na ako nakakatulog at madalas matagpo ang nakatayo sa pintuan o nakikipag-usap sa dilim sa sala. Habang sinasabing sasama na ako dahil aalis na kami. Kinabukasan, nang tanungin ni Mama ang itsura ng ate ko, matagal akong natahimik bago sinabing wala siyang paa at hindi siya naglalakad dahil lumulutang siya o gumagapang sa kisame. Sinabi ko rin gusto niya akong ipasa sa mundo niya para hindi na siya mag-isa. Noong gabing iyon ay pinatabi nila ako sa kanila matulog para mabantayan. Pero bandang 3:00 ng madaling araw ay nagising si Mama na wala na ako sa tabi nila. Natagpuan nila ako sa likod ng malaking puno na nakatayo sa dilim at nagtatanong kung aalis na ba kami. Naramdaman ni Mama ang malamig na hangin at nakarinig ng boses mula sa ilalim ng lupa na nagsabing, "Hinog na siya." Napasigaw si Mama at hinila ako pero tinitigan ko lang siya ng seryoso at sinabing galit ang ate. Bago may narinig na malakas na kaluskos sa likod ng puno. Agad kaming lumipat ng bahay kinabukasan at hindi ko na muling binanggit ang tungkol sa kanya. Akala nila ay tapos na ang lahat hanggang sa isang gabi. Ngayong matanda na ako, ay nagising ako sa tunog ng katok mula sa kisame. May nahulog na bagay sa tabi ng kama ko. Pagtingin ko ay ang laruang kotse na matagal ko nang nawala. Unti-unti itong gumulong papunta sa ilalim ng kama bago tumigil. May malamig na hangin na dumaan sa paa ko at isang mahinang bulong ang nagsabing, "Ikaw na." Biglang may humawak sa paa ko mula sa ilalim ng kama at doon
ko nakita ang dalawang maputlang kamay at isang batang nakadikit sa ilalim ng kama na baliktad ang ulo. Ngumiti at bumulong na, "Pinasa mo sa akin." Bago biglang tumawa ng malakas at